idolatry, sorcery, yung pangkukulang, hatred, contention, yung lagi kang nagtalo, jealousies, at outburst of wrath, selfish ambition, dissension, hindi pagkakaunawaan, heresies, maling pananampalataya, envy, drunkenness, revelries, and the like of which I told you beforehand. Just as I also told you in the time past, na kung sino man ang mga nagpa-practice ng ganito sa pamamahan ay hindi makakaintindi sa Tagalog po. Hindi maikakaila mga gawa ng laman, pagkikapit, kaalayan at kalasimaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkabuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi-bahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas ng pagkasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong pinagdalakan. Ang gumagawa ng mundo ay hindi magkakaroon ng pagkakaroon ng Diyos. Ito po ay sinabi sa Galatians 5:19-20. Alam niyo po ba ito? Titignan po natin yung una yung sexual impurity, fornication, or sexual immorality, uncleanness, and licentiousness. It covers premarital sex. If you want to give it a pansin, bibigyan natin ng magandang salita, premarital sex. Kasi hindi ito. Pero, kalaban yun sa kanila. Talagang trabaho yun nila. The second category I would call the outward is idolatry and sorcery. An alternative translation for sorcery is witchcraft. Akala natin na totoo po yung witchcraft, yung pagkukulang. Naniniwala po din tayo, yung mga kawalan dito, na totoo po yun, marami po mga witchcraft na kumakakuan dito. Kasi po, yun po ay isang talagang laking trabaho na naman. Kasi once the flesh comes into operation, si Satanas nagpupuli na take over na sa buhay niya. It was to know that a desire of the flesh and unbounded limits are activated in the outward the brain to find out things that God has not permitted them to find out. Fortune teller is motivated by that. Naniniwala po ba kayo sa fortune teller? Ang fortune teller po ay manghuhula. Actually, hindi ko po alam kung alam niyo na. Kasi po ako po, mahilig po ako magkwento. Pagbigyan niyo na daw po kami kasi nabasa po namin sa isang pahayagan na kapag ka-senior niya, kausapin niyo ng kausapin. Makinig kayo ng makinig. Kasi nakaka-avoid po yun ng Alzheimer's. Totoo po. Totoo po. Kaya pag may nagkikwento sa inyo na medyo seniors na, pakinggan nyo na lang. Huwag nyo nang iwasan. Meron na po tayong Sister Lisel, Brother Andoy, Sister Aning. Ayun, nanonood kayo. Alam na po nila. At yung po, nung minsan po, nung ako'y dalaga pa, kami po ay nasa Baguio. Alam niyo naman ang Baguio. Di ba ang Baguio, sabi nga, maraming nanguhula dyan. Siyempre, marami na akong nakilala, marami na akong naging kaibigan. Ngayon, siyempre tayo, curious tayo. Ano ba yung itsura ng mapapangasawa natin? Oo, sino hindi ganon? Hindi kayo nag-isip nung dalaga pa kayo? Hindi nyo inisip na, ano kaya magiging itsura ng asawa ko? Ngayon po, meron po ako nakilala doon. Sabi niya, Cora, punta tayo dito. Kasi doon may kasi siyempre tayo, wala pa tayong buhay ng Panginoon. Lahat pinaniniwalaan natin. Basta't alam natin, wow. Ngayon, sabi niya, punta tayo doon sa Baguio. Alam niyo, buntok-buntok pa. Ewan ko ba noon, wala akong takot.
Ngayon, pumunta kami dahil meron daw yung bolang kristal na makikita mo kung sino yung mapapangasawa mo. Ngayon yung nagsabi sa akin pumunta kami, hindi pwede. Ako lang ang mag-isa ang nagpunta. Lakas ang loob ko, hindi kilala yung tao. Nakwento ko na naman din sa'yo, di ba? Ngayon, nung ando na ako, di ayun, pinaupo na ako, ganyan-ganyan. Pinakita doon sa bolang kristal, siguro naglagay lang ng picture yun. Hindi, totoo, ganun pala yun kasi hindi yun ang mapapangasawa ko eh. Hindi si Tito Morgan yung lumabas eh. Kaya sabi ko, kasi noon, sabi ko ang type ko yung malinis pang tignan, yung gano'n. Tapos, syempre, ando na yung gwapo. Hindi eh. Pero, hindi si Tito Morgan yung ando, kaya nga mali yung ano eh. Hindi totoo yung yung bolang kristal. Ngayon, bobola lang yan. Nagbobola talaga. So, yan lang. Siyempre, nagbayad ako. Baka mamaya hindi ako pauwi pag hindi ako nagbayad. Baka lalo akong maano. So, kaya, minsan sa Quiapo, hahatakin ka. Alam mo, nakita ko, ganyan-ganyan. Dito, minsan naglalakad ako, nakita kasi meron akong ganon. Sabi niya, you know what? Ano yun? Indian. Tapos, sabi ko, oh, I'm sorry, it's only my God who knows my future. Tumigil na siya. My Lord Jesus. Bagitin niyo yung pangalan ni Lord. Para takot ka agad dyan. And that is the works of the flesh. Na noon, hindi pa ako Kristiyano noon na. Kasi ngayon, kahit may buhay na ng Panginoon, pati yung mga horoscope, parang sinasabing fortune teller yan eh. Kung sino man po ang gumagamit ng horoscope dito, I encourage you. Itigil nyo na po dahil hindi po totoo yan. Ang ating Diyos lamang ang makapagsasabi kung ano ang ating future, kung ano tayo, dahil lahat dyan ay nasasaad sa Biblia. Amen. Amen. But this is much the longest part. Ito, meron yung pinakamahaba na category ng yung works of the flesh. Every kind of division in the body of Christ, every kind of broken personal relationship is in the list. Let me read, ito, yung hatred. Sino po ba ang may galit dito? No. Wala O sige. Hatred, contentions. Yun lagi tayo nakikipagtalo. Wala din? Oh, praise the Lord. Wow. Jealousies. Sigurado kayo. Okay. It's between you and the Lord. Sabihin ko lang. Outburst of wrath. Yung biglang nagalit. Sometimes. Kasi po ako, hindi rin. Yeah, I just want to be honest. Lumalabas din po ako. Lumalabas po yung si Cora, yung old self. Pero, hindi naman tayo nagtatagal doon. Because of the Holy Spirit na nasa atin, andun siya, nagko-convict siya. Kino-convict tayo. Dahil tunay na may buhay tayo ni Kristo, madali tayong mag-ano, di ba? Maling pananampalataya na may buhay ka na ni Kristo pero marami ka pang dala-dala. Wala naman. Praise God. Envy. Everything that divides the body of Christ is a product of the flesh. And everything that divides homes and families is a product of the flesh. Actually, marami pong nasisirang pamilya dahil po sa gawa ng laman. Ang lalaki, sumasa kabilang kabilang bahay. Minsan naman, ang lalaki, kala mo kung sino pagdating. Alam nyo, may nadinig din akong kwento. Nadinig ko lang to, pero gusto ko din ikwento. Totoo to eh. Kasi, praise the Lord, ang mga kalalakihan sa atin, napakauli ng mga ama. Amen! Amen. Totoo. Totoo. Nakikita natin, of course, dahil yung mga walang trabaho doon. Grabe ko naman, Brother Ruden. Part-time. And then siguro, nung wala pa, I believe, nung wala pa sa Panginoon, may mga pumupunta minsan sa kanan, pumunta sa kaliwa, kanan.
Pero ngayon, may buhay na ng Panginoon ang bawat kalalakihan dito, bawat ama ng tahanan. I believe na talagang maayos sila. Kasi po, merong ama na binibigyan na winawalang halaga yung mga asawa nila. Diba? Hindi, I believe, alam nila na maghapong pagod ang asawa. Pero, pagdating pa rin, parang hinihintay pa rin nila yung asawa nila, pagsilbihan sila, basahihin ang likod nila, basahihin ang paa nila. Marami pong ganon. Ito po yung nakakatawa minsan. Pagka nagbe-birthday ang mga asawa, sana naman bigyan ng isang bagay na, halimbawa, alas, pabango, diba? Damit. Pero ang nangyayari, pag nagbe-birthday ang asawa, ang binibigay kaldero, kawali. Kasi, parang meron pang isang kaldero at kawali na paglulutuan para sa benepisyo pa rin nila, hindi para sa asawa. Alam niyo po, kaya minsan ang mga babae hindi na makatiis eh. Kasi sobra na. Kaya, ngayon po, and then the final category, yung pong drunkenness, revelries, pagsasaya, hindi naman po masama magsaya. Pero minsan sa pagsasaya natin, marami tayong nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ito, hindi natin alam, overeating is a work ng laman. Hindi natin alam. Ako po, sobra po akong kumain. Talagang sa kanin. Minsan, konti lang ang ulam, marami akong kanin. Praise God, hindi naman ako lumolobo. Eh, nung dumating yung time na kailangan mag-dieta ako, nakakasama ng loob. Kasi sa bahay, Mami, pero magandang magsabi, si Adam, Mami, rice mo. Pati ba naman dito sa church? At grabe pa. May, ayak ka na naman ha. Yung kanin mo, paulit-ulit ka yan. Alam niyo na kung sino yun. May, ayak ka na naman. Minsan nung kahapon, buti tapos na akong kumain nung tinanggal yung kanin. Pero tama naman. Sabihin, para sa atin din naman yun. Kaya sabi ko nga kay Tess, hindi ako na-offend. Sometimes. Di ba masarap? Ang sama din na yung gustong pang kumain. Oh. Pero later on, marirealize mo, I thank you Lord, may mga tao sa paligid na concerned sa health mo. Di ba? Kaya susunod, konti na lang isahin nyo para alam niyo po na, sabi nga dito sa mga works of the flesh, meron pong isang keyword na dapat nating ibigay. Ito po ay ang salitang corrupt. Corrupt po. And anything the flesh produces is corrupt. It cannot produce anything good. Alam niyo po, minsan tayo pag pinagpipray natin ng Pilipinas, spirit of corruption! Leave our gun, mga ganun-ganun tayo, di ba? Pero kung tutuusin, i-rebuke muna natin kung ano yung nasa loob natin. Kasi marami pa rin pong bagay na masasabing corrupt din tayo. Hindi po tayo nagnanakaw, hindi tayo nangungupit. Pero yung mga gawain natin na hindi aya-aya sa Panginoon, nakakurap po yun ng isang buhay. Amen? Kaya pag magpe-pray tayo sa mga opisyalis sa Pilipinas, itanggalin muna po natin yung, i-review muna natin yung corruption sa katawan nila, sa buhay nila. Kasi alam niyo po kung bakit sila nanggaganon, kasi yung selfless ambition. Mga inggit, gusto nila magkaroon sila ng magandang bahay, magandang kotse, maganda lahat, maraming babae, kasi hindi ka naman magkakaroon ng maraming babae kung wala kang pera, di ba? So ang gagawin nila, mangumurakot sila. Yun ay dala na rin ng mga gawa ng laman sa buhay nila. At ito po gusto ko ituon din. Ito po yung sinabi nga, division in the body of Christ. Kung makikita po natin sa 1 Corinthians 3:3-4, for you are still carnal. For where there are envy,
strife and division among you, are you not carnal? Pagka may mga nangyayaring division, yung pagkainggit, strife, it's carnality. And behaving like mere men. For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Ano po ba yung carnality? Carnality, it's division. It's following fleshly leaders. Diba? Marami po sa atin na ang pinapalo na natin, yung mga leaders na hindi dapat natin gawin yun sa isang katawan ng Panginoon. Parang nagiging na tayo, uy, baka ganito, alam mo siya. Parang yun ang nangyayari. Yung mga leaders na lang ang pinupuri, which hindi po dapat. Dapat ang focus po natin pagka tayo nasa isang iglesia, ang Panginoong Jesus. Amen. Now you can receive the teaching of those men. Di ba? Siyempre, yung mga tumatayo dito sa harap, meron silang patuturo, praise God, at nakikita naman din natin yung mga tinuturo. But when you become a follower of men, it's carnality. At doon nagkakaroon ng division sa isang church. People can use theology in a very carnal way, pero it's the carnality. Actually, yung pong theology, yung mga doktrina, hindi naman lagi yan ang nagdi-divide ng church. Mga tao na rin. Sabi nga, pag naging, follower of men, trabaho yun from the flesh. Alam na natin, may nangyari na dito noon. Kung sino man yung hindi nakakaalam, mahaba pong istorya, magtanong-tanong na lang po kayo. Tsaka mahirap pong magsalita, baka mamaya, di ba? Ngayon, pagka sinasabi ko to sa isang Kristiyano o sa isang tao, minsan ganito yan, dapat hindi ka gagawa ng ganyan, gawa ng laman yan, ganito, ganyan. Sabi nga marami tayong sinasabi, laging parang we want to justify ourselves, di ba? Na parang kung hindi ka pa nakikitaan ng ganito, nandun ka pa sa trabaho ng laman, lagi mong sinasabi, hindi ko pa na-reach yung standard na yan. Pero sabi nga ni Lord hindi naman pagkaano mo, gusto kagad ni Lord magbago ka na. Siyempre, dumadating tayo sa mundo, minsan nababahiran tayo ng kasalanan. Pero naman, dapat pakita naman yung growth, yung pag-grow mo sa buhay ng Panginoon. At ang buhay ng Panginoon, mag-grow sa iyo. Ganun, nag-grow ka sa Panginoon, ang Panginoon nag-grow sa buhay mo. Siyempre, pag nag-grow ka sa Panginoon, mag-grow din ang buhay ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga, alam mo ang isang Kristiyano, pagka nakagawa ng isang bagay at hindi maganda, nag-i-struggle siya. The fact that you have a struggle may mean that you are much more than alive than other Christians who don't have any struggles. Pagka ang buhay mo, alam mo, may ginagawa ka na hindi maganda. Nandun ka, nakikiapit ka, nakikipag-relasyon ka sa mga may asawa, andun ka na nakikipagtalo lagi, andun ka na naiinggit ka. Pero pagka nagawa mo yun, magugulo na yung mag-struggle ka na, di ba? Kasi merong buhay sa loob mo na nagsasabing, uy, Cora, mali yung ginawa mo. Bakit ka nakikiapid? Bakit ka naiinggit? Di ba ikaw parang tiklog-tuhod ka, Lord, forgive me. Minsan pinapalipas mo yung araw dahil you want to satisfy yourself Di ba? May nakagalit ka, naginis ka, nagalit ka. Sinasabi na ni Lord, hindi ka dapat ganyan. Actually, pagka Christian ka na, hindi ka na dapat ma-offend. Pero Lord, grabe naman sila. Ang dami mong dahilan. Tapos hindi magtatagal yan, hindi ka mapapakali dahil ang banal na espiritu na buhay sa buhay mo, andun siya. Amen.
nagsasabing mali yan, Cora. At saka, para pang hindi ka makalapit sa Panginoon, nagsasuffer ka, akala nyo ba masarap yun? Pero kung hindi ka nag-struggle at ang saya-saya mo pa sa ginagawa mo, tanungin mo yung sarili mo. Kristiyano ba ako? Totoo bang tumanggap ako sa Panginoon? Kasi, we believe na kapag ka tumanggap ka sa Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong buhay mo, kailanman hindi naaalis ang Panginoon sa iyo. Makakaasa ka na pagdating ng Panginoon, you will be with Him. Amen. Pero meron din tayong disiplina. Ha? Huwag natin kalimutan yun. Merong taon na dadaan tayo sa disiplina kung binuhay natin yung sarili natin na parang on and off, Christian. Hindi ka mapapakali, ando nag-struggle ka. Pagka ngayon, ini-enjoy mo yung kasalanan, magtanong-tanong ka na sa sarili mo kung may buhay ka nga talaga ng Kristo, ng ating Panginoong Jesus. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Actually, kahit si si Paul, nag-struggle siya. Nag-struggle si Paul. Nung siya, sabi niya nga, yung mga bagay, mga mabuting bagay na gustong gawin ko, hindi ko magawa. Pero yung mga bagay na hindi maganda, nagagawa ko. Sabi niya, one a wretched. Diba? Siya. Kumbaga sa si Paul. Yun nga ang pagkakaiba natin kay Paul eh. Si Paul, nakikita natin na hindi nakagawa, na gumawa na hindi maganda, nag-struggle. Pero tayo, minsan, ay Lord, hindi pala. Marami sa atin. Kasi, I just want to be honest, dumadating yung time na ako'y naiinis, na ako'y nagagalit, na ako'y na-offend. Pero hindi ko masabi na, tao lang naman ako eh. Pero kasi yung time na pagkatapos noon, andun yung conviction sa akin. Minsan lang nga, napakatigas natin, ayaw agad natin isuko sa Panginoon. Pero marami sa atin talagang ini-enjoy na. Yun ang kaibahan natin kay Paul. Yun ang kaibahan sa mga Kristiyano na ine-enjoy na yung kasalanan. Kaya nga sabi ko nga kanina, examine yourself. Ask yourself, totoo bang Kristiyano ka? Kasi ang daling magpanggap. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Pero deep inside you, alam natin na anumang i-offer mo sa Panginoon, na merong nakakahadlang dito na mga gawa ng laman, hindi ito makakarating sa ating Diyos. Amen. Sayang lang. Kaya yun ang burden ko din. Na dapat maging burden nyo din yung sarili nyo pag andong kayo sa sitwasyon na yun. Amen. Amen. Diba? Huwag lang yung ibang taong i-burden nyo. Yeah. I-burden nyo yung sarili nyo. Yes. Amen. Ulitin ko ulit, sabi nga sa Galatians 2:20, ito yung isa sa mga paborito ng verse ng family namin. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself to me, for me. Diba? We have been crucified with Christ. Hindi na tayo ang nabubuhay. But Christ lives in me. Amen. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sipin natin. Galatians 5:24, ito yung verse na gusto kong sabihin sa inyo. And those who are Christ, pag sinabing those who are Christ, those who belong kay Kristo, sa ating Panginoong Jesus, have crucified the flesh with its passion and desire. Kung may buhay ka ni Kristo, kasama ng pinako ang Panginoong Jesus, ang trabaho ng laman natin, yung mga passion, yung mga desires natin, kasama na yung pinako pinako ang ating Panginoong Jesus.
Christ is coming back for those who are His. He's coming back as a thief. Hindi yung para nakawin na kukunin niya yung mga Kristiyanong talagang laging kinukrucify yung gawa ng laman. Yung mga desires natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon. So here, in the definition of those whom Jesus is going to take, it's those who belong to them. Tapos sabi nga sa Galatians 5:24, alam na natin na kung sino yung mga taong kukunin ng Panginoon pagdating niya. Amen. It doesn't mean naman na mawawala ang salvation natin. Kasi we believe in eternal security. Na kailanman hindi mawawala ang salvation natin. Pero merong pinangako, merong sinabi ang Panginoon. Na kung sino man talagang nag-sacrifice dito sa lupa, may matatanggap na reward. Amen. At yung sinabi na, welcome my faithful servant, enter unto thy master's joy. Pero huwag natin kalimutan na meron tayong dadaanan kung i-enjoyin natin ang buhay dito sa mundo na on and off Christian. Actually, marami pa po ito kaya lang masyado na po mahaba, may prayer and fasting tayo. Meron lang po, example na lang, ito na yung last. Sabi nga pag sinabi, crucify yung work ng flesh mo. Hindi naman ito, sinasabi nila, akala nila, pag kinrucify, yung papako mo din yung sarili mo dun sa cross. Hindi po yun. Crucifixion is not painless. Masakit po. Kahit hindi yung sinasabi, ipako natin yung kamay natin sa cross. I don't believe it's painless for any one of us to crucify our flesh. Kasi maraming mga bagay na gawa ng laman natin na talagang ini-enjoy natin. Yun ang ipapako. Yun ang kailangang bigyan natin ng patayin natin. Minsan po, ikikwento ko ulit, meron po kaming kakilala noon na sa isang church na kung saan kami nando noon. Dalawang may edad na po sila. Mga seniors na rin po. Medyo malalaki yung katawan. Noong time na yon, ang topic nila is killing. Yung works ng flesh. Ngayon, sumakay sila sa tricycle. Grabe yung tricycle. Grabe yung tricycle magmanayo. Alam niyo naman mga tayo, sila yung tinatawag na hari ng daan di ba? Mga tricycle drivers. Talagang ganyan, bako-bako, talagang gumagano. May edad na. Nagalit na itong isa. Sabi niya, grabe itong, sabi nung kanina, tatayin mo na. Tatayin mo na yan. Hindi, grabe, talagang maano tayo dito Baka mamaya kung ano mangyari sa akin, kung pagmanayo, baka mamaya mapungguyan, maano yan. Patayin mo na, patayin mo na yan, galit mo. Siguro yung driver, nadidinig, patayin mo na yan. Patayin mo, kala siya yung papatayin. Kaya medyo ingat po tayo, ha. Okay, sarili na lang natin, patayin na natin. Kaya ito na lang po, iaano na natin. Meron pong isang example. Ito po ay, hindi naman, yung kwentong to, hindi totoo, pero nangyayari. Kasi minsan, yung pinento mo, hindi naman talagang totoo nangyari, pero nangyayari sa labas. Parang binibigay mo lang na example. Meron isang babae na ang age niya is 20, na talagang committed Christian siya. Gusto niya talagang mag-serve sa Panginoon. Ngayon, may dumating na lalaki sa church. Nakita siya, ang ganda-ganda niya. Ngayon talagang sinuyo niya yung babae, hanggang sa mapapahal na yung babae dun sa lalaki. Ngayon, praise God, dahil merong isang pastor doon na concern talaga doon sa batang babae. So, kinausap siya na tignan mo muna mabuti, totoo ba siyang Kristiyano? O nagpapanggap lang dahil, dito ka, gusto kang makita. He's just putting it on because he wants you.
He wants to marry you. Now she got two options. She can crucify her flesh or not crucify her flesh. Dalawang option yun. Ano yung sinabing crucify? Kung napamahal ka na, alam mong may mangyayari. Iwas ka na. Diba? Pero sabi ng babae, mahal ko siya eh. Ipako mo na yan sa cross. Crucify mo na yan. Hindi, mahal ko yan. Mahal ko siya. Tsaka gusto kong magkaroon ng isang tahanan. Gusto kong magkaroon ng mga anak. I want a home and a family. Sabi ng ipako mo na yan. I-crucify mo na yan. Pero takot ako. Ayokong mag-isa. Baka pagdating ng araw, ako lang mag-isa. Ayoko. Ipako mo na yan. Patayin mo na yan. I-crucify mo na yan. So, syempre, nakinig yung batang babae. Masakit. Napakasakit sa kanya. Sipin nyo yung mahal na mahal mo, iiwanan mo dahil may nagsabi na sa'yo, may nag-advise na sa'yo. But it doesn't last long. Alam niyo po, yung mga pag-crucify doon sa mga laman ng trabaho ng laman natin, i-crucify mo, bigay mo sa Panginoon. Sandali lang yan. Yung pain, sandali lang. And then later on, makikita mo yung resulta. Amen. It's a joy. Well, ayun po, I believe na familiar kayo sa istoryang ito at what happens pagkatapos nun. Hindi pala talagang Kristiyano. Iniwanan yung nag-aasawa din eh. Iniwanan yung family. Iniwanan yung family niya, kasama yung mga anak niya. So, ngayon, sabi nga sa yung babae. Kung pinatulan niya yung lalaki niya, di ba? Kaya matuto po tayong mag-crucify kahit talagang sayang-saya na tayo, tuwang-tuwa na tayo. Has that ever happened anywhere? It happens every day, di ba? Marami nangyayari every day. So, which is more painful? Dealing with your flesh or spending 15 years? Sabi nga doon sa istorya kanina, married to a man and being left with the children. And I believe na marami pong naka-experience yun dito. The question is, are you going to take God's solution? Yun po ang solusyon. Or are you going to go the other way? I-satisfy mo yung flesh mo or i-crucify mo yung gawa ng laman? God's solution is painful, but only temporarily. It doesn't last too long. And most broken hearts spend after a year or two, di ba? O paghintay lang kayo, matuto kayong maghintay. Hindi naman po yung sa paghihintay nyo maghihintay ulit kayo bago mo kayo Hindi po ako naniniwala sa long, ano ba yun? Engagement ba tawag doon? O long relationship. Kami nga po ni Tito Morgan yun, hindi nyo na itatanong. Mga 6 months lang kami naging mag-boyfriend. Pero ngayon, ilang taon na lang, mag-celebrate na kami ng golden anniversary namin. So, invited kayo lahat. Sa Novotel, walang bayad. Hindi. Let's pray. You're free to live the rest of your life for God. Amen? And that is tremendous. You can come to the place na kapag natuto tayong ipako natin ang laman, ang gawa ng ating mga laman. We can come to the place where sin no longer dominates you. Yun ang dapat nating matutunan. To crucify the works of your flesh. Amen? Amen. Marami pa po, pero sa susunod na lang po. Thank you, Lord. So let's bow down and let's pray. Father, we thank you. We thank you. We thank you, Lord. Tunay nga, salamat, Ama. Maraming salamat sa muling, Lord, ipaalala mo sa amin ang Panginoon ang mga bagay-bagay na ayaw mo sa bawat buhay ng mga anak mo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na napakasakit kung ipapako po namin ang mga bagay namin. Ayaw ipako, but Lord, we know and we know, Lord, na kapag ito'y ginawa namin, everything will be okay, Panginoong Jesus. Amen. Everything will be okay dahil ikaw ang siyang magtataguyod sa bawat isa sa amin, Ama.
Maraming salamat Ama sa lahat. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.